ating pag-uusapan ngayon ay ang cervical mucus method na kilala rin sa Billings ovulation method. Ang Billings ovulation method ay modernong natural na paraan ng pagpaplano ng pamilya. Ang BOM ay gumagamit ng obserbasyon at recording sa BOM chart. Magsisimula ang recording ng mga obserbasyon sa unang araw ng menstruation gamit ang mga simbolo. R para sa mga araw ng menstruation. Lagyan ng maraming tuldok kapag malakas at kaunting tuldok lamang pag kaunti na ang dugo. Hanggang sa huling araw na mawala na ito. D. Kapag pagtuyo o dry ang pakiramdam at walang mucus na nakikita. X. Para sa mga araw na may lumalabas na basang mucus hanggang sa maging malinaw, madulas at nababalag. Bilugan ang huling araw na may basang mucus bilang tanda na ito ang peak day. Lagyan ng D1, D2 at D3 ang tatlong araw na susunod sa peak day. Mga panuntunan sa paggamit ng BOM chart. Kapag nagtalik ang mag-asawa sa mga araw na may X sa chart, maaari silang magdalang tao. Pag nais ipagpaliban ang pagdadalang tao, may tatlong panuntunan sa pagtatalik. Ang pre-ovulatory phase, iwasan ang pagtatalik sa mga araw ng menstruation. Maaaring magtalik every other night. Bakit every other night? Para hindi magkamali ang mag-asawa na akalain seminal fluid lamang ang dahilan ng wetness at hindi basang mucus na dala ng fertile period. Peak day rule. Maghantay bago magtalik mula sa tinandaang peak day at sa susunod na 3 araw. Ito ang fertile days na posibleng magdalang tao kapag nagtalik. Post-ovulatory, sa ika-4 na araw patapos ang peak day, maaaring magtalik ang mag-asawa at hindi magdadalang tao hanggang sa susunod na pagdating ng menstruation.